Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 2951. Ginamit ni Huang Feng ang mataas na sweldo at mabilis na nag-recruit ng maraming tao. Karamihan sa kanila ay piniling mag-isa. Maliit na bilang lamang ng mga tao ang piniling sumunod sa kanilang mga pamilya. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na unang nakausap ni Huang Feng ay isa sa iilang taong ito. Pagkatapos mag-alinlangan, pinili niyang maniwala kay Huang Feng. Kapag nasa tabi niya ang kanyang pamilya, madali niyang mapangalagaan ang mga ito at makapagtrabaho ng may kapayapaan ng isip. Nang umabot sa 1,000 ang bilang ng mga taong na-recruit, itinigil ni Huang Feng ang recruitment. Nadismaya ang mga hindi napili. Gayunpaman, nag-iwan sa kanila ng mensahe si Huang Feng na babalik siya bukas. Sa oras na iyon, patuloy siyang mangangalap ng mga tao. Nasiyahan ito sa natitirang mga tao. Ang dahilan kung bakit hindi nag-recruit si Huang Feng ng napakaraming tao ng sabay-sabay ay natural dahil sa paghahatid ng space-time key. Ang pagkonsumo ng panloob na enerhiya ay nauugnay sa bilang ng mga taong nag-teleport. Kung nag-teleport siya ng napakaraming tao ng sabay-sabay, natatakot siya na maubos nito ang lakas niya. Kung may mga aksidente man, wala siyang kakayahang magligtas. Now, you should go back and say goodbye to your families. Ang mga gustong sumunod kasama ang kanilang mga pamilya ay dapat ding bumalik at maghanda. 6:00 ng gabi, magtitipon-tipon tayo ng 3 milya sa labas ng South Gate. Tandaan mo, huwag mong isipin ang hindi pagdating pagkatapos kunin ang pera. Kung hindi, pagsisisihan kita. Sinabi ni Huang Feng sa lahat. Nagbigay si Huang Feng ng maraming pera. Natural na ayaw niyang masayang ang kanyang pera. Ayaw niyang makitang may kumukuha ng pera niya at tumakas. Natural, kailangan niyang bigyan ng babala ang mga taong ito. Nang marinig ang mga salita ni Huang Feng, maraming tao ang nagulat. Sa katunayan, maraming mga tao ang may ganoong pag-iisip. Tutal, pera lang ang binigay ni Huang Feng sa kanila. Bukod dito, hindi niya alam kung saan sila nakatira. Sa perang ito, maaari silang magpalit ng kanilang tirahan at lumipat kasama ang kanilang mga pamilya. Kaya, hindi nila kailangang sundan si Huang Feng para magtrabaho. Gayunpaman, dahil sa babala ni Huang Feng, naging mas mapagbantay sila. Pagkatapos ng lahat, si Huang Feng ay maaaring kumuha ng napakaraming pera ng sabay-sabay. Obviously, hindi siya ordinaryong tao. Kung sila ay tinarget ni Huang Feng, walang nakakaalam kung ano ang kahihinatnan. Gayunpaman, hindi lahat ay natatakot sa paghihiganti ni Huang Feng. Sa kanilang opinyon, kung sila ay lumayo, hindi sila mahahanap ni Huang Feng, at maaari siyang gumastos ng labis na enerhiya sa kanila. Karamihan sa mga tao ay walang ganoong pag-iisip. Pagkatapos ng lahat, ang mga kondisyon ni Huang Feng ay medyo maayos na. Ang ganoong kataas na sweldo ay hindi madaling mahanap para sa mga kulis na ito. Ito ay 1 taon lamang na sweldo. Siyempre, gusto nilang sundan si Huang Feng para kumita ng mas maraming pera. Sa madaling salita, ang bawat isa ay may iba't ibang pag-iisip. Walang pakialam si Huang Feng. Dahil nang ahas siyang magbigay ng napakaraming pera ng maaga, natural na hindi siya natatakot na kunin ng mga taong ito ang pera at tumakas. Kung meron man talagang tumakas, tiwala siya na mababawi niya ang mga ito. Pagkatapos ayusin ang mga taong ito, dinala ni Huang Feng ang kanyang entourage sa isang kumpanya ng pagmamanupaktura ng sasakyan. Si Wu Fan, na mayroon ding industriya ng kotse sa katotohanan, ay natural na hindi estranghero sa pagmamanupaktura ng kotse. Dumating siya sa oras na ito pangunahin upang ipakilala ang ilang teknolohiya upang mapabuti ang pagganap ng mga kotse na ginawa niya sa katotohanan, lalo na ang aplikasyon ng teknolohiyang Li na labis na pinahahalagahan at kailangan ni Huang Feng. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ni Huang Feng ay ang ugali ng kumpanya ng kotse na ito sa kanya ay medyo mayabang kahit na siya ay dumating na may magandang intensyon. Pwede ka nang bumalik. Hindi kami makikipagtulungan sa iyo. Sabi ng isang department head kay Huang Feng na may mapagmataas na mukha. Bakit naman? Sa tingin ko ngayon ko lang naipahayag ang aking mabuting kalooban. Bakit hindi tayo makapagtulungan? Tanong ni Huang Feng. Kitang-kita ang mabuting kalooban ni Huang Feng.
Handa rin siyang gumastos ng mas maraming pera para ipakilala ang mga teknolohiyang ito. Walang bakit, sabi ng department head, at pagkatapos ay diretsyong umalis, hindi pinapansin si Huang Feng. Gusto ni Huang Feng na makakita ng mas mataas, ngunit hindi niya magawa. Ayaw nilang makita siya, kaya't wala siyang magawa. Pagkatapos umalis, si Huang Feng, na sobrang nalilito, ay natural na hindi susuko ng ganoon kadali. Gumastos siya ng pera at nasuhulan sa isang empleyado sa kumpanya. Noon lang niya nalaman ang dahilan. Ang kumpanya ng kotse na ito na tinatawag na Faiyu, ay ang pinakamalaking kumpanya ng kotse sa Fan Nation. Maraming industriya ang kumpanyang ito. Bilang karagdagan sa paggawa ng mga kotse, gumawa din sila ng mga sasakyang pangkalawakan at kahit na mga mecha. Ang laki ng kumpanya ay medyo malaki. Ito pa nga ang pinakamalaki sa buong Fan Nation. Ang bilang ng mga order ay mataas. Ang isang kumpanyang tulad nito ay sadyang hinamak na makipagtulungan sa mga ordinaryong maliliit na kumpanya. Nais ni Huang Feng na makipagtulungan sa kumpanyang ito dati dahil naisip niya na makatitiyak siya kung makikipagtulungan siya sa isang malaking kumpanya. Bukod dito, ang teknolohiya ay sapat na advanced. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na magkakaroon sila ng ganoong ugali. Napakayaman ni Huang Feng, ngunit hindi alam ng kumpanyang ito. Sa puso ng pinuno ng departamento, si Huang Feng ay isang ordinaryong tao lamang. Kakarehistro pa lang ng kanyang kumpanya, kaya hindi nila gustong pag-usapan ang pakikipagtulungan kay Huang Feng. Kung ito ang malaking boss ng kumpanyang ito, maaaring alam niya ang pangalan ni Huang Feng. Pagkatapos ng lahat, si Huang Feng ay gumastos ng 600 bilyon para bumili ng planeta noong nakaraang pagkakataon. Nagdulot ng malaking sensasyon ang pangyayaring ito. Ang amo ng kumpanyang ito ay halatang napakayaman din. Sa makatuwid, dumalo man siya o hindi sa auction noong araw na iyon, dapat ay narinig niya man lang ang pangalan ni Huang Feng. Gayunpaman, hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon si Huang Feng na makita ang kabilang partido ngayon, lalo na ang pag-usapan ang pakikipagtulungan sa kabilang partido. Dahil dito, medyo nabahala si Huang Feng. Dumating si Huang Feng sa space-time na ito hindi lamang para paunlarin ang planetang iyon, kundi para bumuo din ng sarili niyang negosyo. Pagkatapos ng lahat, pagkatapos na mabuo ang mga mapagkukunan sa planetang iyon, makakarating ito sa tamang landas. Kung ang mga mapagkukunan ay mina at ibinebenta ng direkta, kahit na maaari pa itong kumita, mas mahusay pa rin na gamitin ito mismo. Bukod dito, sa isa pang paraan para kumita ng pera, natural na hindi magrereklamo si Huang Feng tungkol sa pagkakaroon ng mas maraming pera. Gayunpaman, tila hindi masyadong maayos ang usaping ito sa ngayon. Ang kumpanyang ito na tinatawag na Faiyu ay hindi handang makipagtulungan sa kanya. Gayunpaman, si Huang Feng ay malinaw na hindi susuko ng ganoon kadali. Hindi lamang niya nais na bumuo ng isang bagong planeta, ngunit nais din niyang gamitin ang negosyo upang kontrolin ang ibang mga planeta. Sa makatuwid, hinayaan ni Huang Feng ang kanyang entourage na magpatuloy na manatili dito at makipag-ugnayan sa mga tao ng Faiyu. Naghanda muna siyang bumalik sa bagong planeta. Kung tutuusin, kailangan pa rin siya ng mga bagong recruit na iyon para kunin sila. Nang dumating si Huang Feng sa napagkasunduang lokasyon sa alas 6, nalaman niyang marami na ang dumating. Gayunpaman, mayroon pa ring 40 hanggang 50 tao ang hindi nagpakita. Ngumisi si Huang Feng. Malinaw, ang ilang mga tao ay hindi naniniwala sa maling pananampalataya. Ang akala talaga nila ay sip-sip siya. Sa tingin mo ba napakadaling kunin ng pera ko? Naisip ni Huang Feng sa kanyang puso. Gayunpaman, ang bagay na ito ay hindi nagmamadaling harapin. Una, dapat niyang ipadala ang mga taong ito pabalik sa bagong planeta. Lahat kayo, takpan ninyo ang inyong mga mata. Pagkatapos nito, ilalayo ko kayo, sabi ni Huang Feng kay Zhonru. Kabanata 2952. Kung aalis sila sakay ng spaceship, hindi na kailangang dumaan si Huang Feng ng napakaraming problema. Gayunpaman, malinaw na hindi nilayon ni Huang Feng na gumamit ng spaceship para umalis. Sa kasong iyon, ang bilis ay magiging masyadong mabagal. Maaari lamang niyang piliin na gamitin ang space-time key sa teleport. Ang ganitong uri ng space teleportation, kahit na sa space-time na ito, ay hindi pa rin isang bagay na madaling tanggapin ng mga tao, lalo na para sa mga ordinaryong tao. Sa makatuwid,
Ayaw ni Huang Feng na makita nila ang proseso ng teleportasyon. Bagamat lahat ng naruroon ay may ilang pagdududa tungkol sa utos ni Huang Feng, wala silang sinabi. Dahil maaari silang dumating, nangangahulugan ito na nagpasya silang sundin si Huang Feng. Pagkatapos, si Huang Feng ang kanilang boss. Natural na hindi nila tatanggihan ang utos ng amo. Kahit na ang utos na ito ay tila kakaiba. Nang takpan na ng lahat ang kanilang mga mata, kinuha ni Huang Feng ang space-time key. Pagkatapos, ipinasok niya ang kanyang panloob na enerhiya at natapos ang pag-input ng mga coordinate ng bagong planeta. Si Huang Feng ay nagpasok ng mas maraming enerhiya sa pagkakataong ito kaysa dati. Ayon sa prompt ng hiyas, maaari siyang mag-teleport ng 1,500 katao ng sabay-sabay sa oras na ito. Tinansya ni Huang Feng ang panloob na enerhiya na kaka-input lang niya at ang kabuuang dami ng panloob na enerhiya sa kanyang katawan. Kinakalkula niya na kung inilagay niya ang lahat ng kanyang panloob na enerhiya, maaari siyang mag-teleport ng humigit kumulang 100,000 katao ng sabay-sabay. Ang 100,000 katao ay hindi maliit na bilang. Kahit na 100,000 katao ang tumayo sa harap niya, mangangailangan ito ng maraming espasyo. Ang mga geographical na kondisyon dito ay malinaw na hindi nakakatugon sa mga kinakailangan. Sa kabutihang palad, hindi niya kailangang mag-teleport ng napakaraming tao sa pagkakataong ito. Nang ang lahat ay sumuporta sa isa't isa at sunod-sunod na pumasok sa hanay ng teleportasyon, agad na isinaaktibo ni Huang Feng ang teleportation program. Pagkatapos, nawala ang lahat sa kanilang orihinal na lugar. Nang muli silang lumitaw, nasa bagong planeta na sila na binili ni Huang Feng. Gayunpaman, ang lugar kung saan sila lumitaw ay hindi malapit sa landing site ng spaceship ni Huang Feng. Sa kabutihang palad, ang distansyang ito ay hindi masyadong malayo. Sinamantala ni Huang Feng ang katotohanan na ang mga taong ito ay hindi nakabawi sa kanilang paningin at ipinagpalit sa ilang sasakyan. Pagkatapos, hiniling niya sa lahat na tanggalin ang piring. Nataranta ang lahat habang tinatanggal ang tela sa kanilang mga mata. Sa gulat nila, nasa isang hindi pamilyar na lugar sila. Noong una, inakala nila na sila ay dadalhin sa isang spaceship o eroplano ni Huang Feng at lilipad sa kanilang destinasyon sa mga sasakyang panghimpapawid na iyon. Gayunpaman, pinatunayan ng katotohanan na sila ay mali. Wala sila sa isang sasakyang panghimpapawid, ngunit sa isang napakatiwangwang ilang. Naririnig pa nila ang mga dagandong ng ilang mabangis na hayop. Saan ito? Maraming tao ang nag-aalinlangan dahil ito ay isang ganap na dayuhang lugar para sa kanila. Hindi nila nakilala ang lugar na ito. Ngunit paano naging posible iyon? Ilang minuto lang ang lumipas mula nang sila ay nakapiring. Kahit na ang pinakamabilis na sasakyang panghimpapawid ay hindi makakapaglakbay ng ganoon kalayo sa loob ng ilang minuto. Bukod dito, napakarami sa kanila. Pumila man sila para makasakay sa eroplano, aabutin pa ng ilang minuto. Marahil ang aktwal na oras ng paglipad ay wala pang 1 minuto, o mas kaunti pa. Sa ganoong kaikling panahon, hindi sila makakapaglakbay ng napakalayo mula sa dati nilang lokasyon. Gayunpaman, mukhang hindi yun ang kaso. Ibang-iba ang lugar na kinaroroonan nila ngayon kumpara sa dati nilang lugar. Higit pa rito, halatang wala na sila sa parehong lungsod gaya ng dati. Gayunpaman, paano ito naging posible? Anong uri ng sasakyang panghimpapawid ang maaaring lumipad ng napakalayo sa napakaikling panahon? Gayunpaman, bagamat marami silang pagdududa sa kanilang mga puso, hindi nararapat na magtanong sila. Si Huang Feng ang kanilang boss, kaya hindi nararapat na magtanong sila ng marami. Sige, sumakay na kayong lahat. Pwede sa driver's seat ang mga marunong magmaneho. Sinabi ni Huang Feng sa lahat. Sa panahong ito, halos walang mga taong hindi marunong magmaneho, kaya hindi naging problema ang paghahanap ng ilang driver sa mga taong ito. Pinangunahan ni Huang Feng ang fleet pasulong sa makapangyarihang paraan. Dahil hindi masyadong malayo ang distansya, makalipas ang mahigit 1 oras, sa wakas ay dumating na si Huang Feng at ang iba pa sa kanilang destinasyon. Tumayo si Andy sa labas ng minahan at may pagtataka na tumingin sa makapangyarihang fleet. Nagtaka siya tungkol sa pagkakakilanlan ng fleet na ito. Gayunpaman, iniisip ang espesyal na kapaligiran dito, nahulaan ni Andy na ang pagkakakilanlan ng fleet na ito ay dapat na nauugnay kay Huang Feng. Oo nga, nang huminto ang armada, bumaba ang figure ni Huang Feng mula sa unang kotse at sinigawan siya,
Andy, halika rito. Mabilis na tumakbo si Andy at nagtanong, Sir, ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo? Ang mga taong ito ay katulad ng mga tao noon, lahat sila ay nandito para magmina ng mga mapagkukunan. Maaari mong ayusin ito. Sa hinaharap, sila ay nasa ilalim ng iyong pamamahala. Sinabi ni Huang Feng, gayon din, ipaliwanag sa kanila ang kapaligiran at lokasyon ng lugar na ito para hindi sila magpanik. Nang marinig ni Andy ang mga salita ni Huang Feng, nagulat siya at kinabahan. Napakaraming tao ang dinala ni Huang Feng, at lahat sila ay nasa ilalim ng kanyang pamamahala. Ipinakita nito na lubos na nagtiwala si Huang Feng sa kanya. Pakiramdam niya ay hindi sapat ang kanyang kakayahan at kailangan pa niyang matuto, ngunit sa oras na ito, bigla siyang napuno ng motibasyon. Tungkol naman sa problema ng pag-aliw sa kanilang mga emosyon na sinabi ni Huang Feng, hindi ito masyadong inisip ni Andy. Kung tutuusin, normal lang na makaramdam ng kaunting gulat sa kakaibang lugar, at isa rin ito sa saklaw ng kanyang trabaho. Kaya, mabilis na sinabi ni Andy, Opo, sir, ako na po ang mag-aayos. Well, naniniwala ako sa iyo. Tinapik ni Huang Feng ang balikat ni Andy at pinalakas ang loob niya. Si Andy ay pinasigla ni Huang Feng at mukhang mas excited pa. Pagkatapos ng lahat, si Andy ay isang katutubo, at siya ay ipinanganak sa kahirapan, kaya siya ay may ilang karaniwang wika sa mga bagong dating. Ang gulat sa kanilang mga puso ay unti-unting kumalma matapos silang aliwin ni Andy. Matapos ibigay ang mga bagong dating kay Andy, abala si Huang Feng sa paglalagay ng depensa. Nanatili siya sa panig ng Fengfan Nation ng isang araw. Bagamat lumalala ang salungatan sa pagitan ng Fengfan Nation at ng Fiery Wind Nation, hindi nila nilayo na sumuko sa paghahanap ng bagong planeta. Ito ay pareho para sa Fiery Wind Nation. Sa makatuwid, ang planeta ni Huang Feng ay lubhang mapanganib pa rin, at ang depensa ay hindi mapakali. Bilang karagdagan sa mga taong ipinagpalit niya, nagpalitan din si Huang Feng ng ilang advanced na armas. Ang mga sandata na ito ay maaaring makatulong kay Huang Feng na ipagtanggol ang planetang ito ng napakahusay. Higit pa rito, alam mismo ni Huang Feng ang tungkol sa mga porma sayon. Ang misteryo ng mga porma sayon ay isang bagay na hindi maintindihan ng mga tao sa espasyo-panahong ito. Kinailangan ni Huang Feng na ayusin ang mga porma sayon sa lahat ng madaling natuklasang resource area. Natatakot din siya na ang mga may disenyo sa kanyang planeta ay atakihin ng mga mapagkukunang lugar sa galit. Kahit na hindi ito isang malaking bagay, ito ay isang bagay pa rin na pag-aari ni Huang Feng. Hindi payag si Huang Feng na mawala ito, at talagang hindi papayag na sirain ng iba ang mga mapagkukunan dito. Kabanata 2953. Tiwala si Huang Feng sa pagprotekta sa planetang ito, ngunit hindi siya nang ahas na maging pabaya. Pagkatapos ng lahat, maaaring kailanganin niyang harapin ang maraming mga kaaway sa pagkakataong ito, at hindi sila mahina. Walang maganda o masamang impresyon si Huang Feng sa Fender Nation at sa Fiery Wind Nation. Noong una siyang dumating dito, pinanatili niya ang isang neutral na saloobin. Gayunpaman, kung talagang gustong agawin ng dalawang bansang ito ang kanyang planeta, hindi magiging magalang si Huang Feng. Siya ay hindi isang taong hindi marunong lumaban pagkatapos ng pagkatalo. Kung ito ay isang ordinaryong tao o isang ordinaryong puwersa, sa ilalim ng pagkubkob ng dalawang malalaking planeta, ang tanging magagawa nila ngayon ay protektahan ang planeta hanggat maaari. Sa huli, magiging mahirap protektahan ang planeta. Kung tungkol sa pakikipaglaban sa dalawang superpower, iyon ay mas imposible. Kaya naman, hindi inakala ng dalawang superpower na ito na ang kanilang base camp ay tutukayan ng iba at makakaranas ng counterattack. Sa kanilang palagay, sila lang ang nakakabuli sa iba, at ang iba ay maaari lamang itong tanggapin. Walang maglalakas loob na labanan sila, at walang sinuman ang may lakas na gawin iyon. Bukod dito, kung ito ay ang Fender Nation o ang Fiery Wind Nation, sila ay napapaligiran ng ibang mga planeta. Kahit na ang isang tao ay may malisyosong intensyon sa dalawang superpower na ito, magiging mahirap na masira ang blockade ng mga nakapaligid na planeta at magdulot ng banta sa kanila. Sa makatuwid, kailangan lamang nilang maging mahinahon at matapang na umatake. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay walang silbi kay Huang Feng.
Ang iba ay hindi ng ahas na labanan ang dalawang superpower na ito, ngunit si Huang Feng ay ng ahas. Ang iba ay walang lakas na lumaban, ngunit si Huang Feng ay mayroon. Ang iba ay hindi makalusot sa blockade, ngunit kaya ni Huang Feng. Sa makatuwid, nang may malisyosong intensyon ang dalawang superpower sa planeta ni Huang Feng, hindi nila alam na nakakasakit sila ng taong hindi nila kayang masaktan. Pagkatapos masaktan ng taong ito, pagsisisihan nila ito ng husto, at ang mga kahihinatnan ay magiging lubhang kalunos-lunos. Siyempre, hindi pa nila alam ito. Nakatingin pa rin sila sa planeta ni Huang Feng nang may mapagpakumbabang ugali, at hindi inisip ang mga posibleng malalang kahihinatnan. Kinaumagahan, nang magising si Andy at ang iba pa, nawala lahat ang mga bantay sa kanilang paligid. Walang nakakaalam kung saan sila nagpunta. Gayunpaman, kung wala ang mga ganap na armadong gwardya na nanunood. Sa kanila, ang lahat ay hindi masyadong kinakabahan. Kung tutusin, si Andy at ang iba ay mga ordinaryong tao lang. Kahit na sila ay nagtatrabaho, sila ay nasa tenterhooks pa rin kapag may isang grupo ng mga ganap na armadong tao na nakatayo sa kanilang tabi. Gayunpaman, naiintindihan ng lahat. Pagkatapos ng lahat, ang lugar na ito ay mayaman sa mga mapagkukunan. Normal para kay Huang Feng na pahalagahan ito ng labis. Gayunpaman, ang kakayahang maunawaan ay hindi nangangahulugan na hindi sila natatakot. Ngayong nawala na sa wakas ang mga taong iyon, gumaan din ang loob nila. Sa oras na ito, sa wakas ay alam na ng mga manggagawang kasama ni Huang Feng kahapon na wala na sila sa kanilang orihinal na planeta. Sa halip, nasa ibang planeta sila. Ang planetang ito ay nasa pinaka-primitive na estado pa rin ito at hindi pa nabubuo. Sila ang unang batch ng mga tao na pumasok at umunlad sa planetang ito. Matapos maranasan ang unang sorpresa at sindik, lahat ay mabilis na tinanggap ang katotohanan ito, at ang kanilang mga puso ay napanatag. Sa napakahusay na teknolohiya ngayon, ang paglalakbay sa pagitan ng mga planeta ay hindi isang malaking bagay. Ang ilan sa kanila ay nagpunta pa sa ibang mga planeta para magtrabaho. Walang pagkakaiba sa pagitan ng pagpunta sa ibang mga planeta at pagtatrabaho sa ibang mga lugar. Sa makatuwid, pagkatapos malaman na sila ay dumating sa ibang planeta, hindi sila nakaramdam ng labis na takot. Ito ang ibig sabihin ng mahabang paglalakbay patungo sa trabaho. Ang ilang mga tao ay nag-aalala pa rin na ibebenta sila ni Huang Feng. Sa oras na ito, sila ay ganap na hinalinhan. Malinaw na walang ganoong pag-iisip si Huang Feng. Gusto niya talagang magtrabaho sila. Ngayon, panatag na ang loob nila. Sa pagtingin sa planeta sa harap nila na nasa pinaka-primitive na estado pa rin ito, puno sila ng motibasyon. Obviously, may sapat na trabaho para gawin nila dito. Hanggat sila ay payag, maaari silang magtrabaho dito sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Bukod dito, napakaganda ng paggamot kay Huang Feng. Hindi pa sila nakatagpo ng ganoon kahusay na pagtrato at isang matatag na trabaho bago. Kaya ngayon, lahat sila ay puno ng motibasyon na magtrabaho ng husto. Sa partikular, ipinangako sa kanila ni Huang Feng na hanggat nagmimina sila ng mga mapagkukunan, magtatayo sila ng daungan at sasakyang pangkalawakan dito. Sa oras na iyon, lahat sila ay maaaring umuwi upang makita ang kanilang mga pamilya. Siyempre, posible ring dalhin ang kanilang mga pamilya dito at dito tumira. Dati, nang hilingin sa kanila ni Huang Feng na dalhin ang kanilang mga pamilya, hindi gaanong tao ang gumawa nito. Lumalabas na hindi nila alam kung saan sila pupunta, at hindi nila alam kung mapagkakatiwalaan si Huang Feng. Kung isasama nila ang kanilang mga pamilya, ano ang kanilang gagawin kung makaharap sila ng panganib? Ngayon, wala silang ganoong alalahanin. Sa katunayan, labis silang natukso sa mungkahing ito. Dapat malaman ng isa na sila ay naninirahan lamang sa ilalim ng kanilang orihinal na planeta. Bukod dito, walang paraan upang baguhin ang status quo sa kanilang buhay. Maaari lamang silang magtrabaho bilang mga kuli, ni hindi man lang sila nagkaroon ng pagkakataong makapag-aral at baguhin ang kanilang kapalaran. Maging ang kanilang mga inapo ay nabubuhay lamang sa ibaba tulad nila, na nagtitiis sa pang-aapi ng mga nakatataas sa kanila. Mabubuhay sila ng ganito magpakailanman. Iba ang planetang ito. Ito ay isang bagong planeta. Walang tinatawag na mga upper class dito. Maliban sa may-ari ng planeta, si Huang Feng, walang mga aristokrata.
Hindi na sila aapihin gaya ng dati dito. Bukod dito, hanggat handa silang magsumikap, may pagkakataon pa rin na baguhin ang kanilang kapalaran. Wala sila sa ibaba ng hierarchy dito, at walang magmamaliw sa kanila. Maging ang manager nila ay isang binata mula sa slums. Ang kanyang edad ay mas mahusay kaysa sa kanila, at ang kanyang nakaraang buhay ay hindi mas mahusay kaysa sa kanila. Ito ay naging mas motibasyon sa kanila. Baka pwede rin silang maging manager in the future. Kaya naman, maraming tao ang gustong manirahan dito. Sinasamantala ang katotohanan na walang gaanong tao dito, nauna sila at maaaring makakuha ng higit pa at mas mahusay na paggamot. Sa makatuwid, maraming mga tao ang nag-iisip na dalhin ang kanilang mga pamilya dito sa lalong madaling panahon. Malamang naiintindihan ni Huang Feng ang iniisip ng mga taong ito. Hindi siya tumutol dito. Bukod dito, hindi siya magiging katulad ng mga tao sa mga nakaraang planeta na hindi nagbigay sa mga taong ito ng pagkakataong makatanggap ng edukasyon. Binalak pa ni Huang Feng na magsagawa ng universal na edukasyon dito, na nagbibigay sa kanila ng pagkakataon at kakayahang baguhin ang kanilang kapalaran. Ito ay isang planeta na ganap na pag-aari nila. Bukod dito, ito ay nasa pinaka-primitive na estado pa rin ito. Parang isang piraso ng puting papel. Maaari itong iguguhit ayon sa kanilang mga kagustuhan. Walang problema sa paggawa nito sa anumang uri ng planeta na gusto nila. Kabanata 2954. Sa oras na ito, si Huang Feng ay wala sa kanyang sariling planeta, ngunit sa planeta kung saan matatagpuan ang Fan Nation. Pumunta siya rito para ipagpatuloy ang pag-recruit ng mga tao. Ang mga tao sa kanyang planeta ay halatang malayo sa sapat. Ito ay kinakailangan upang ipagpatuloy ang pag-recruit ng mga tao. Pangalawa, kailangan pa niyang bumili ng ilang materyales at kagamitan. Noong napakaraming tao, imposibleng gawin ng walang mga materyales at kagamitan. Bukod dito, habang nagpapaunlad ng mga mapagkukunan, ang pagtatayo ng planeta ay hindi mapigilan. Ang pagtatayo ng isang buong planeta ay isang malaking proyekto. Ang mga materyales at kagamitan na kailangan ay hindi magkukulang. Pagkatapos niyang magkaroon ng sariling pabrika at iba't ibang instrumento, siya na mismo ang makakagawa nito. Gayunpaman, sa maagang yugto, kailangan pa niyang bumili ng maraming bagay. Dumating si Huang Feng sa planetang ito sa pagkakataong ito para sa isa pang dahilan, at iyon ay upang harapin ang mga taong kumuha ng kanyang pera kahapon ngunit hindi sumunod sa kanya. Hindi sila hinarap ni Huang Feng kahapon, ngunit hindi ibig sabihin na nakalimutan na niya ito. Kaya lang, hindi maginhawa sa oras na iyon. Kailangan niyang ibalik ang mga taong na-recruit niya sa lalong madaling panahon. Ngayong araw, muli siyang dumating. Natural, gusto niyang lutisin ang bagay na ito. Kung hindi, iisipin ng iba na madali siyang mabuli. Hoy, hindi mo alam, pero isang malaking tanga ang pumunta dito kahapon. Sa pantalan kung saan nagpunta si Huang Feng kahapon, isang kulyang samandal sa rehas at naninigarilyo habang may pagmamalaki na kausap ang mga tao sa paligid niya. Ang ibig mong sabihin ay ang big boss na dumating para mang-recruit ng mga tao kahapon. Balita ko napaka-generous niya, nagbibigay ng 100,000 sa isang taon. Sabi ng isa pang tao, I heard about this too, but I was busy working yesterday and know that it late. Pagdating ko, hindi na nagre-recruit si Big Boss. I regret it so much, sabi ng isa pang katabi. You can regret it, naabutan ko, haha 100,000 talaga. Tsaka binayaran on the spot, pagmamalaki ng unang nagsalita. No wonder your smoking today is better than usual. Mayaman ka pala, naiinggit na sabi ng katabi. Hoy, hindi tama yan. Simula nung kinuha mo yung pera, bakit hindi ka sumama kay boss? Naguguluhang tanong ng isa pang tao. Pumunta saan? Sino ang nakakaalam kung saan niya tayo dadalhin? Hindi ako pupunta, sabi ng tao. Kinuha mo ang pera, pero hindi ka pumunta. Hindi ba masama? Hindi ka ba natatakot na mag-areglo ng mga account sa iyo ang amo? Since he's so generous, hindi naman siguro siya ordinaryong tao, sabi ng katabi niya. What's there to be afraid of? Let me tell you, kahapon, hindi man lang niya binilang ang identity namin. Sa dinami-dami ng tao, naaalala pa ba niya kung sino ako? Mayabang na sabi ng taong iyon, at saka, hindi niya alam kung saan ang bahay ko. Ano ba ang dapat ikatakot?
Kung gayon bakit ang amo ay pabaya? Oo naman. Alam mo ba kung bakit ako nandito ngayon? Dahil sinabi niya kahapon na magre-recruit siya ng tao ngayon, nandito na naman ako. Kukuha pa ako ng pera. 100,000, 200,000 yun sa loob ng 2 araw. Katumbas ito ng 7 o 8 taon ng kinikita ko. Sana talaga araw-araw dumating ang tanga. Kung ganoon, wala naman akong gagawin at kaya kong kumita, nakangiting sabi ng lalaki. Tsaka, let me tell you, hindi lang ako ang dumating. Marami sa mga hindi sumama sa pera kahapon ang dumating. Lahat ay gustong makakuha ng isa pang bahagi. Sinabi ba talaga niya na babalik siya ngayon? May nagtanong, bakit naman ako magsisinungaling sa'yo? Di ba, nandito na siya, bilasan mo pumila, kung huli ka, hindi mo makukuha ang pera. Itinapon ng lalaki ang upos ng sigarilyo at tumakbo palayo. Doon, mabagal na naglalakad si Huang Feng kasama ang kanyang entourage. Ang mga tao nakakatipon lang ay tumakbo din patungo kay Huang Feng sa oras na ito. Walang sino man ang handang mahulog sa likod ng gayong magandang bagay. Hindi nagtagal at napalibutan si Huang Feng ng isang grupo ng mga tao. Tumingin si Huang Feng sa mga taong ito at nakangiting sinabi, mukhang alam mo na kung bakit ako nandito. Oo, nandito pa rin ako para mag-recruit ng mga tao ngayon. Ang sweldo ay katulad ng kahapon. 100,000 sa isang taon. Kung payag kang sumama, babayaran muna kita ng 1 taon na sweldo. Kung handa kang isama ang iyong pamilya, tatanggapin din kita. Sir, pupunta ako. Sir, ako din. Recruit me. Sir, napakasipag ko at hindi tamad. Lahat ay nag-alok ng kanilang mga serbisyo. Ang ganoong mataas na sweldong trabaho ay hindi isang bagay na maaaring makaharap anumang oras. Bagamat ang ilang mga tao ay tulad ng taong naninigarilyo ngayon at naisip na kunin ang pera ng libre, mas maraming tao ang talagang gustong sundan si Huang Feng. Mahirap hanapin ang ganoong trabaho at ayaw nilang palampasin ito. Ang mga gustong pumunta ay magkakaroon ng pagkakataon. Ang bilang ng mga taong gusto kong i-recruit ngayon ay higit pa kaysa kahapon, sabi ni Huang Feng. Kahapon, sinubukan na ito ni Huang Feng. Maaari siyang magdala ng mas maraming tao ngayon. Anyway, ang bilang ng mga tao na kailangan niya para sa pag-unlad ng planeta ay tiyak na hindi isang maliit na bilang. Sa makatuwid, binalak niyang magdala ng 10,000 tao ngayon. Nangangailangan lamang ito ng 10 bahagi ng kanyang panloob na puwersa na kaya niyang tiisin. Kung ito ay 10,000 tao, kailangan niyang ilipat ang kalahati ng mga manggagawa dito. Ang Fengfan Country ay isang superpower. Mayroon silang higit sa isang port. Ito ay isa lamang sa kanila. Ang mga salita ni Huang Feng ay nagpasigla sa lahat. Excited sila na makakahanap sila ng magandang trabaho. Gayunpaman, maaaring kailanganin mo munang maghintay. Bago ako opisyal na mag-recruit ng mga tao, mayroon akong ilang bagay na dapat harapin, sabi ni Huang Feng sa mga nanunood. Maraming tao ang nakapaligid kay Huang Feng, ngunit ang mga salita ni Huang Feng ay malinaw pa ring maririnig ng lahat. Nataranta ang lahat, hindi nila alam kung ano ang gagawin ni Huang Feng. Hindi nagsalita si Huang Feng. Tumingin siya sa mga tao at saka pumasok doon. Kung saan man siya dumaan, nagkusa ang mga tao na gumawa ng paraan para sa kanya. Hindi nagtagal, dumating si Huang Feng sa harap ng isang tao. Ang taong ito ang naninigarilyo doon at gustong lokohin muli si Huang Feng. Sir, ano pong problema? Ang taong iyon ay tila napakalakas ng loob noon, at tinawag pa niyang tanga si Huang Feng. Gayunpaman, nang si Huang Feng ay talagang tumayo sa kanyang harapan, siya ay natakot, at ang kanyang puso ay napuno ng gulat. Nagkita tayo kahapon, Anrid, sabi ni Huang Feng na may bahagyang ngiti. Lalong naguluhan ang taong iyon dahil Anrid nga ang pangalan niya. Hindi niya inaasahan na sa napakaraming tao, talagang naalala ni Huang Feng ang kanyang pangalan. Gayunpaman, halatang hindi niya ito aaminin. Hindi siya naglakas loob na aminin, Sir, maling tao ang nakuha mo. Hindi tayo nagkita kahapon. Ano? Kinuha mo ang pera ko tapos ngayon ayaw mong aminin. Si Huang Feng ay may ngiti pa rin sa kanyang mukha. Gayunpaman, ang ngiting iyon ay tila unti-unting nanlamig. Kahapon, sinabi ko sa'yo na kung kukunin mo ang pera ko pero hindi ka sumama, pagsisisihan kita. Pero, parang hindi ka naniniwala sa akin. Sa tingin mo ba nagbibiro ako?
Hindi po sir, makinig po kayo sa paliwanag ko. Lalong naguluhan ang taong iyon. Nagsisi siya na pumunta dito ngayon para makiisa sa saya. Ngayon, nahuli na siya. Kung alam niyang mangyayari ito, hindi sana siya dumating. Sinisisi niya ang sarili niya sa pagiging matako niya. Kabanata 2955. Magpaliwanag, hindi na kailangan. Mahinang sabi ni Huang Feng. Pagkatapos, hinampas niya sa balikat ang lalaki. Biglang tumili ang lalaki at nakitang namamanhid na ang buong braso niya. Hindi ganoon kadaling kunin ang pera ko. Sinabi ni Huang Feng, una, puputulan ko ang isang braso mo. Bumalik ka at ibalik ang pera para sa akin. Kung maglakas loob kang tumakbong muli, hindi ka basta-basta mawawalan ng braso. Dahil sa walang awa na hakbang ni Huang Feng, nataranta ang ilang tao sa karamihan. Pareho sila ng lalaki kanina lang. Kinuha nila ang pera kahapon at sinira ang kanilang pangako na hindi aalis kasama si Huang Feng. Dahil sa kasakiman sa kanilang mga puso, muli silang nagpakita dito ngayon. Noong una, inakala nila na hindi sila maaalala ni Huang Feng. Gayunpaman, ngayon ay tila hindi ito ang kaso. Nagpanik ang mga taong iyon at gustong umalis bago sila matuklasan ni Huang Feng. Pagkatapos, maaari pa nilang itago ang perang kinuha nila kahapon. Kapag nakilala na sila ni Huang Feng, baka kailanganin nilang isubo ang perang kinuha nila kahapon. Gayunpaman, bago sila makalayo, natuklasan nilang may ilang hindi pamilyar na mukha ang lumitaw sa kanilang paligid. Ang mga taong ito ay malinaw na naiiba sa mga kulis na kilala nila. Seryoso ang kanilang mga ekspresyon, at lahat ay nakakaramdam ng isang mapanganib na aura mula sa kanila. Excuse me, gusto ko nang umalis. Hindi alam ng mga taong nagkasala ang pagkakakilanlan ng mga taong ito. Gusto lang nilang umalis dito. Gayunpaman, nalaman nilang wala silang paraan para itulak ang mga taong ito. Ang kanilang mga kamay ay parang tumutulak sa pader. Ginamit nila ang lahat ng kanilang lakas, ngunit hindi gumagalaw ang mga taong humaharang sa kanila. Sumama ka sa amin. Halos sabay na nagsalita ang mga taong nakaharang sa daan. Pagkatapos, nang hindi na hinintay na sumagot ang mga taong iyon, diretso nilang kinuha ang mga ito. Sino ka? Ano ang gusto mong gawin? Bitawan mo ako, hindi kita kilala. Hibang nahiyawan ng mga sinundo. Gayunpaman, ang kanilang mga pag-iyak ay walang silbi. Walang saysay din ang kanilang mga pakikibaka. Hindi sila makawala sa kontrol ng mga taong iyon. Tungkol naman sa mga tao sa paligid, sa mga oras na ito, karamihan sa kanila ay nakatingin lang sa gilid. Ang mga taong iyon ay hindi ordinaryong tao sa unang tingin. Hindi sila mga tao na kayang masaktan ng mga taong naninirahan sa ilalim na tulad nila. Hindi nagtagal, ang mga taong ito ay dinampot lahat sa harap ni Huang Feng. Pagkatapos, itinapon sila sa lupa na parang basura. Galit pa rin ang mga iyon. Gayunpaman, nang ihagis sila sa harap ni Huang Feng, tanging gulat ang natitira sa kanilang mga puso. Lalo na nang makita nila ang ilan pang mga tao na itinapon din dito, na kumuha ng pera kahapon at hindi sumunod kay Huang Feng, mas natakot sila. Dapat naaalala mo pa rin ako, di ba? Tiningnan sila ni Huang Feng at nakangiting sinabi. Gayunpaman, ang ngiti ni Huang Feng ay parang demonyo sa mga mata ng mga taong iyon. Alam nila na napakaraming pera ni Huang Feng, kaya tiyak na hindi simple ang kanyang pagkakakilanlan. Hindi kayang saktan siya ng mga taong tulad nila. Natakot din sila kay Huang Feng. Gayunpaman, dahil hindi nagparehistro si Huang Feng kahapon at dahil sa kasakiman sa kanilang mga puso, dumating sila. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na talagang naalala ni Huang Feng ang kanilang mga pagkakakilanlan at natagpuan sila ng tumpak ngayon. Sir, please let me go. I won't dare to do it again. Sir, I am willing to go with you. I can go as long as you want. Sir, I know I was wrong. It's my fault. I beg you, let me go. Napagtanto ng mga taong ito na hindi basta-basta nahuli sila ni Huang Feng, ngunit tumpak na nahuli sila. Nangangahulugan ito na natukoy na ni Huang Feng ang kanilang mga pagkakakilanlan. Sa makatuwid, ito ay walang silbi upang tanggihan ito sa oras na ito. Si Huang Feng ay hindi naniniwala dito, kaya maaari lamang silang humingi ng awa. Maaari lamang silang humingi ng awa at hindi ng ahas na tumakas.
Una sa lahat, pinagmamasdan pa rin sila ng mga taong nakahuli sa kanila noon. Hindi sila makatakas. Pangalawa, napakayaman ni Huang Feng, kaya siguradong may kapangyarihan siya. Makatakas man sila ngayon, mahuhuli na naman sila mamaya. Si Huang Feng ay isang mayaman at makapangyarihang tao sa unang tingin. Hindi siya isang taong makakalaban nila. Sa lipunang ito, ang mga mayayaman na iyon ay hindi na kailangan pang makulong para patayin sila. Hanggat nagbabayad sila ng kaunting pera, lahat ay malulutas. Sa makatuwid, nang mapagtanto nila na ang kanilang pagkakakilanlan ay natuklasan ni Huang Feng, ang unang bagay na naisip nila ay humingi ng awa sa halip na tumakas. Pakawalan mo. Okay, si Huang Feng ay may ngiti pa rin sa kanyang mukha. Gayunpaman, kung walang parusa at pinakawalan kita, iisipin ng iba na ang pera ko ay napakadaling kunin. Maaari kang maging tulad ng taong ngayon lang. Pindutin mo ang isang kamay mo at ibalik mo sa akin ang pera. Tapos, walang mangyayari. Kung maglaro ka ulit, tiyak na hindi mo gustong makita ang kahihinatnan. Sir, please, bitawan mo na kami. Nang marinig ng mga taong ito na pipigilan ni Huang Feng ang kanilang mga braso, agad silang nataranta. Dapat malaman ng isang tao na wala silang iba pang mga kasanayan, maaari lamang silang gumawa ng manu-manong paggawa upang mabuhay. Nangangailangan ito ng maraming lakas, at kung ang isa sa kanilang mga braso ay baldado, kung gayon sila ay hindi naiiba sa isang pile. Tiyak na hindi nila magagawang magpatuloy sa paggawa ng manual, at kung hindi sila gagawa ng manual na paggawa, kung gayon paano nila suportahan ang kanilang sarili at ang kanilang mga pamilya. Kaya, kahit na ang parusa kay Huang Feng ay hindi mukhang mabigat, ito ay magdadala ng isang napakaseryosong kahihinatnan sa kanila. Gayunpaman, upang maitatag ang kanyang prestihiyo, si Huang Feng ay hindi magkakaroon ng kahit katiting na malambot na puso sa bagay na ito. Sinabi niya sa mga taong ito na may malamig na mukha, sinasabi ko sa inyo. Ang aking desisyon, hindi ito pinag-uusapan sa inyo. Kapag gusto mong kunin ang pera ko, dapat handa kang harapin ang kahihinatnan. Panipi. Tiyak na naiintindihan ni Huang Feng kung ano ang ibig sabihin ng pile ng isang kamay nila sa mga taong ito, ngunit hindi siya maawa sa mga taong ito. Sarili nilang kasalanan ang lahat ng ito. Ang mga kondisyon na ibinigay niya sa kanila ay hindi masama. Kung nagtrabaho sila ng tapat para sa pera, kung gayon ang kanilang mga hinaharap na araw ay magiging mas mabuti at mas mahusay. Gayunpaman, hindi nila ito ginawa. Talagang pinaglalaroan siya ng mga ito. Bukod dito, gusto nilang ipagpatuloy ang pagkuha ng kanyang pera, kaya hindi na niya kailangang ipagpatuloy ang pagiging magalang sa kanila. Ang mga kaawa-awang tao ay dapat may kaputan. Ang pangungusap na ito ay hindi walang dahilan. Sila mismo ang pumili ng daan. Dahil pinili nila ito, dapat handa silang dalhin ang mga kahihinatnan. Ang mga taong iyon ay umiiyak pa rin at humihingi ng tawad kay Huang Feng. Gayunpaman, si Huang Feng ay walang kahit katiting na intensyon na baguhin ang kanyang isip. Iminuwestro niya ang ilang taong nakatayo sa paligid ng mga taong iyon. Lahat sila ay partikular na ipinagpalit upang harapin ang bagay na ito. Ang mga taong iyon ay nakatanggap ng senyales ni Huang Feng at agad na humakbang pasulong. Pagkatapos, sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng mga manggagawa, lahat sila ay baldado ang isang kamay. Kabanata 2956. Alisin sila, sundan sila pauwi, at ibalik ang pera, sabi ni Huang Feng sa mga taong iyon. Pagkatapos, ang ilang mga taong may bali ang mga braso ay kinaladkad palayo. Umalangaw pa rin sa buong pantalan ang kanilang mga hiyawan. Gayunpaman, ang mga hiyawan ay unti-unting lumalambot, at ang mga taong iyon ay palayo ng palayo sa pantalan. Nagtataka siguro kayo kung bakit ngayon lang ako nagtrato sa kanila, sabi ni Huang Feng sa karamihan. Kitang-kita niya na halata sa mukha ng ilang tao ang takot matapos makita ang ginawa niya sa mga taong iyon. Masasabi ko lang na dinala nila ang lahat ng ito sa kanilang sarili. Hindi masama ang mga kondisyon na inaalok ko, ngunit kinuha ng mga taong iyon ang pera ko at bumalik sa kanilang salita. Okay lang kung hindi ka pupunta, pero kailangan mong ibalik ang pera sa akin. Hindi lamang nila naisip na ibalik ang pera, ngunit talagang naglakas loob silang pumunta dito ngayon at nais itong kunin muli. Hinding-hindi ko pababayaan ang mga ganyang tao. May mga kumuha ng pera at hindi sumama sa akin,
kaya hindi sila pumunta dito ngayon. Gayunpaman, hindi rin sila makakatakas. Nahuli na sila ng mga tao ko. Panipi, karamihan sa mga manggagawa sa pinangyarihan ay alam ang nangyari kahapon. Alam pa nilang may mga kumuha ng pera pero hindi nila tinupad ang kanilang ipinangako. Ngayong narinig na nila ang paliwanag ni Huang Feng, maraming tao ang makakaintindi. Ang isang mayamang tao tulad ni Huang Feng ay tiyak na hindi papayag na tanggapin ang mga taong ito na nagsisinungaling sa kanya. Normal lang sa kanya na walang awa na turuan ng leksyon ang mga taong iyon. Nakalagay na ang mga kondisyon ko. 100,000 a year, and you have to work for at least 3 years. You can go alone or bring your family. Kung hindi mo isasama ang pamilya mo, hindi ka napapayagang bumalik sa maikling panahon. Tumingin si Huang Feng sa mga tao at muling nagsalita, kung handa kayong sumunod sa akin, malugod ko kayong tinatanggap. Kung ayaw ninyo, wala akong anumang pagtutol. Gayunpaman, may isang bagay na nais kong linawin. Kung mangyari muli ang ganoong bagay, hindi ko ito hahayaan ng madali. Kahit saan ka man tumakbo, maniwala ka sa akin, maaabutan kita pabalik. Walang sino man ang exception. Panipi, ang planeta ni Huang Feng ay nangangailangan ng maraming manggagawa. Gayunpaman, wala siyang pakialam kung ang mga taong ito sa kanyang harapan ay matatakot at hindi maglakas loob na pumunta. Kung tutuusin, hindi naman masama ang kalagayan niya. Maraming tao dito ang may mga pamilyang nahihirapan sa dulo ng buhay at kamatayan. Sa ganoong kagandang trabaho, handa silang sumugal kahit na maaaring mapanganib. Higit pa rito, kahit na hindi gumana ang lugar na ito, maaaring pumunta si Huang Feng sa ibang daungan, ibang bansa, o ibang planeta. Sa mundong ito, marami nang mahihirap, kaya hindi nag-alala si Huang Feng na hindi siya makapag-recruit ng sapat na tao. Bukod dito, hawak pa rin ni Huang Feng ang storage box. Kung talagang walang pupunta, maaari niyang gamitin ang store function ng storage box upang makipagpalitan ng mga alipin. Kahit na ang presyo ay bahagyang mas mataas, walang duda tungkol sa katapatan. Bukod dito, isang beses lang siyang kailangang magbayad, at pagkatapos nito, magagamit na niya ito ng libre. Sa makatuwid, hindi natarante si Huang Feng. Oo naman, tama si Huang Feng. Bagamat ang kanyang kayamanan ay natakot ng ilang tao ngayon, mas maraming tao ang nag-alinlangan lang at pumunta kay Huang Feng para mag-sign up. Gaya ng naisip ni Huang Feng, ang mga tao dito ay nasa ilalim ng lipunang ito. Upang mabuhay, handa silang gawin ang anumang gawain. Kahit na kailangan nilang makipagsapalaran, handa silang sumugal. Higit pa rito, nagbayad si Huang Feng ng 100,000 yuan ng maaga. Ito ay hindi maliit na bilang para sa kanila. Sa makatuwid, maraming tao ang pumunta kay Huang Feng para mag-sign up. Siyempre, may mga taong piniling sumuko pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito. Bagamat ang mga kondisyon ni Huang Feng ay lubhang kaakit-akit, ang paraan ni Huang Feng sa pakikitungo sa mga taong iyon ngayon ay medyo masyadong walang awa. Natatakot sila na kung pupunta sila sa lugar ni Huang Feng, sila ay tretuhin ng hindi makatao. Pagkatapos ng lahat, hindi sila pamilyar kay Huang Feng, at hindi nila alam kung saan sila dadalhin ni Huang Feng. Para sa sitwasyong ito, walang pakialam si Huang Feng. Gaya ng sinabi niya, tinanggap niya ang mga dumating para mag-sign up. Hindi niya pipilitin ng mga ayaw pumunta. Sa kabutihang palad, ang mga taong nag-aalala ay nasa minorya kung tutuusin. Sa makatuwid, ang layunin ni Huang Feng na mag-recruit ng 10,000 tao ay sa wakas ay nakamit. Bukod dito, hindi ito napakadali. Masayang binayaran ni Huang Feng ang mga taong ito. Pagkatapos, napagkasunduan nila ang oras na sabay silang umalis sa gabi. Pagkatapos nito, nagplano siyang bumili ng mga materyales at kagamitan. Gayunpaman, bago lumayo si Huang Feng, isang grupo ng mga tao ang dumating. Ang kanilang target ay si Huang Feng. Mga ginoo, mangyaring maghintay, tawag ng pinuno ng grupo kay Huang Feng. Anong problema? Tanong ni Huang Feng. Sir, hindi ko alam kung ano ang gusto mong gawin sa pag-recruit ng maraming tao ng biglaan. Saan ka pupunta? Tanong ng lalaki. Bagamat siya ay tila magalang, nakita pa rin ni Huang Feng ang pagbabantay at puot sa kanyang mga mata. Hindi ko kailangang sabihin ito sa iyo, sabi ni Huang Feng. Ako po ang namamahala sa daungan na ito. Sir, ang inyong pag-uugali ay lubhang nakasira sa utos dito.
Karapatan kong malaman kung ano ang gusto ninyong gawin. Sana ay makipagtulungan kayo, sabi ng lalaki. Ang ilang malalaking daungan sa Fender Nation ay lahat ay inupahan sa mga pribadong individual. Ang mga maaaring pamahalaan ng mga daungan na ito ay pawang mayayaman at makapangyarihang mga tao. Nang dumuong ang isang spaceship sa isang daungan, kailangan nilang bayaran ang mga ito. Para naman sa mga manggagawa, kailangan din nilang bayaran ang mga ito para sa ikabubuhay. Masasabing ang kakayahang pamahalaan ng isang daungan ay nangangahulugan na maaari silang kumita ng malaking pera araw-araw. Gayunpaman, ang hitsura ni Huang Feng ngayon ay nagdagdag ng problema sa mga daungan na ito. Bagamat si Huang Feng ay nagre-recruit lamang ng mga kulis na ito, ang kanyang pag-uugali ay hindi direktang nakaapekto sa operasyon dito. Una sa lahat, kinuha ni Huang Feng ang karamihan sa mga kulis dito. Ang natitirang mga tao ay mas mababa sa kalahati ng kanilang orihinal na bilang. Kung kakaunti ang mga kulis, maaapektuhan ang kanilang kabuhayan. Kung ang mga kargamento ng mga sasakyang pangkalawakan na pumasok sa daungan ay hindi maibaba sa oras, tiyak na malungkot sila. Mabuti kung nangyari ito ng isang beses o dalawang beses, ngunit kung nangyari ito ng maraming beses, maaaring hindi nila piliin na huminto sa port na ito. Pagkatapos ng lahat, para sa kanila, ang oras ay pera. Hindi sila handang mag-aksaya ng oras dito. Napakataas ng presyo ni Huang Feng para sa mga kulis. Gagawin nitong hindi nasisiyahan ang natitirang mga tao sa kanilang kasalukuyang sahod. Bakit dapat bayaran ng 4 o 5 beses ang iba kaysa sa kanila upang gawin ang parehong bagay? Hindi sila nagtatrabaho ng mas mababa kaysa sa iba. Ang mga natitirang kulis na ito ay tiyak na magkakaroon ng mga opinyon. Kasabay ng pagbabawas ng natira sa mga kuli, kung hindi sila nasiyahan, tiyak na maaapektuhan ang pagbabawas ng mga kargamento dito. Sa ganitong paraan, para mapanatili ang normal na operasyon dito, dapat pagbutihin ng operator dito ang pagtrato sa mga kulis na ito. Kasabay nito, dapat silang maghanap ng higit pang mga kuli upang punan ang puwang pagkatapos umalis ang mga kuli. Magdadala ito ng maraming problema sa operasyon dito. Kasabay nito, tataas din ang gastos sa pagpapatakbo dito. Kabanata 2957. Masasabing kahit na si Huang Feng ay patuloy na nagre-recruit ng mga kulis at walang direktang ginagawa sa daungan, ito ay nagkaroon na ng malaking epekto sa daungan. Sa katunayan, nang dumating si Huang Feng kahapon, napansin na ng kinauukulan dito ang mga kilos ni Huang Feng. Gayunpaman, hindi niya isinasapuso ang bagay na ito noong panahong iyon. Naisip niya na si Huang Feng ay isang hanggal na may maraming pera. Talagang gumastos siya ng napakaraming pera para mag-recruit ng mga kulis at hindi sila narehistro. Ito ay isang hanggal na pag-uugali na walang utak. Gayunpaman, nang dumating muli si Huang Feng ngayon, napagtanto niya ang kabigatan ng sitwasyon. Kung mag-recruit lang si Huang Feng ng 1 o 2,000 tao, wala itong epekto sa daungan. Pagkatapos ng lahat, ang daungan na ito ay mayroon pa ring labis na paggawa. Maraming mga kulis na hindi makahanap ng trabaho. Ang pagre-recruit ni Huang Feng ng ilang tao ay hindi makakaapekto sa normal na operasyon ng daungan. Gayunpaman, talagang naglaro si Huang Feng ng malaking laro ngayon. Gusto talaga niyang mag-recruit ng 10,000 tao, kaya dapat pansinin ito ng namamahala sa daungan. Kung talagang umalis ang 10,000 tao kasama si Huang Feng, tiyak na magkakaroon ito ng malaking epekto sa normal na operasyon ng kanilang daungan. Mababago nito ang kanilang daungan mula sa labis na paggawa tungo sa kakulangan ng paggawa. Pagkatapos, maraming mga kuli ang masusunuan sa mataas na presyo, at ang natitirang kaisipan ng mga tao ay magbabago. Higit sa lahat, hindi niya alam kung pupunta ulit dito si Huang Feng para mag-recruit ng mga tao. May ideya ba siyang i-recruit silang lahat? Kaya naman, hindi siya makaupo. Bago umalis si Huang Feng, sumugod siya at pinigilan si Huang Feng na gustong humingi ng paglilinaw. Ano ang kinalaman sa iyo kung bakit ako nagre-recruit ng mga manggagawang ito? Aling batas ang nagsasabi na hindi ako maaaring mag-recruit ng mga tao dito? Hindi umatras. Si Huang Feng, ang kanyang momentum ay hindi mas maliit kaysa sa pinuno. Ngunit, ang iyong pag-uugali ay nakaapekto sa aming normal na operasyon. Sinabi ng lalaki, ikaw ay lumalabag sa mga patakaran.
Malinaw, hindi siya nasisiyahan sa mataas na presyo ng poaching ni Huang Feng. Hindi ba ito lumalabag sa mga patakaran ng industriya? Iyon ay hindi isang bagay na dapat kong isaalang-alang, ngunit isang bagay na dapat mong isaalang-alang. Sinabi ni Huang Feng, nagre-recruit ako ng mga tao. Kusang loob silang umalis sa akin. Kung ayaw mo silang palayain, maaari mo silang hikayatin na manatili. Hanggat handa silang manatili, wala akong pagtutol. Mula sa simula hanggang sa wakas, walang intensyon si Huang Feng na pilitin ang mga taong ito na sundan siya dahil naniniwala siya na sa mga kondisyong inaalok niya, hindi kailangang mag-alala tungkol sa hindi makapag-recruit ng mga tao. Gayunpaman, ang mga aksyon ni Huang Feng ay naging dahilan upang makaramdam ng galit at kawalan ng magawa ang pinuno. Kung kaya niyang kumbensihin ang mga ito na manatili, matagal na niya itong ginawa. Gayunpaman, alam niyang hindi niya ito magagawa. Maliban kung handa siyang mag-alok ng mas mataas na presyo, aalis ang mga taong ito kasama si Huang Feng. Mas maraming tao ang magkakaroon ng ganoong pag-iisip. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong ito ay nasa ilalim ng lipunan. Para sa kanila, ang pagkakaroon ng mas maraming pera ay isang magandang atraksyon. Sir, you are not welcome here. Please leave. Tsaka hindi mo maaalis ang sinuman dito. Sabi ng pinuno na may malamig na mukha, at naging hindi pala kaibigan ang kanyang tono. Habang nagsasalita siya, ang mga bodyguard sa likod niya ay humakbang pasulong at tumingin kay Huang Feng at sa iba pa na may parehong hindi magiliw na ekspresyon. Ano, gusto mo bang lumaban? Bahagyang ngumiti si Huang Feng. Talagang hindi niya inilagay ang mga taong ito sa kanyang mga mata. Bagaman ang port na ito ay kinontrata mo, hindi mo ito pribadong pag-aari. Kahit sino ay maaaring pumunta. Natatakot ako na wala kang mga kwalifikasyon upang itaboy ako. Bukod dito, kung ang mga taong ito ay sumunod sa akin o hindi, nasa kanila ang lahat, hindi nasa iyo ang desisyon. Sabi ni Huang Feng, ang mga nakapaligid na kulis ay lahat nanunood, na parang gusto nilang makita ang pag-unlad ng sitwasyon. Tulad ng naisip ng pinuno, ang mga taong ito ay walang damdamin para sa daungan. Ang dahilan kung bakit sila nagtrabaho dito ay para maghanap buhay. Kung mayroong mas mataas na sweldo at mas mahusay na trabaho sa paggamot, hindi nila ito papayag na isuko ito. Ngunit sa parehong oras, wala silang nararamdaman para kay Huang Feng. Dahil lang mas maganda ang sweldo at pagpapagamot na ibinigay ni Huang Feng, kaya karamihan sa kanila ay nasa side ni Huang Feng sa psychologically. Ito ay hindi dahil kay Huang Feng, ngunit dahil sa mga kondisyong inaalok ni Huang Feng. Gayunpaman, alam din nila na ang namamahala sa daungan dito ay may malaking kapangyarihan sa likod niya. Kung si Huang Feng ay hindi nila kalaban, susundan nila si Huang Feng ngayon. Pagkatapos nito, si Huang Feng ay matatalo ng mga taong ito. Kung gayon, mahihirapan silang bumalik. Ngayon, mawawalan sila ng trabahong ito. Kaya naman, lahat sila ay gustong makita kung sino ang mas magaling para makapagpasya sila kung saan sila pupunta sa hinaharap. So, ayaw mong umalis ng ganito? Sabi ng kinauukulan. Oo naman, sinabi ni Huang Feng, pumunta ako dito para mag-recruit ng mga tao. Kung hindi ako makakapag-recruit ng mga tao, syempre, hindi ako aalis ng ganito. Kung ganoon ay huwag mo kaming sisihin sa pagiging impolite. Ikinaway ng pinuno ang kanyang kamay, at sinundan siya ng ilang bodyguard. Naunawaan din ng pinuno na maaaring gumastos si Huang Feng ng napakaraming pera para mag-recruit ng mga tao dito. Malamang, isa rin siyang mayaman at makapangyarihang tao. Gayunpaman, hindi siya natakot. Ang ilang mga daungan ng Fengfan Country ay kumikita ng maraming pera araw-araw. Ang mga taong walang kapangyarihan ay hindi magagawang kontrahin sila. Masasabing napakalaki ng puwersa sa likod ng mga operator ng ilang daungan ng Fengfan Country. Ang kanilang mga puwersa ay maaaring maging napakataas na ranggo sa buong Fengfan Country. Bagamat ang pinuno ay kinatawan lamang ng puwersang ito dito at siya ang namamahala sa lugar na ito, ipinagmamalaki rin niya sa kanyang puso. Hindi siya inferior sa iba. Sa kanyang opinyon, bagaman maaaring may pera si Huang Feng, tiyak na hindi ito may kukumpara sa mga puwersang nasa likod niya. Kahit mayaman si Huang Feng, siguradong kaunting pera lang iyon. Kung hindi, hindi siya pupunta dito ng personal para mang-recruit ng mga tao. Ang mga puwersang taglay ni Huang Feng ay hindi maihahambing sa mga puwersang nasa likuran niya.
Sa makatuwid, matapos hikayatin si Huang Feng na hindi mapakinabangan, pinili niya ang isang simple at marahas na diskarte, na direktang atakehin si Huang Feng at paalisin si Huang Feng at ang mga taong dinala niya. Gusto niyang maalala ito ni Huang Feng at huwag ng manggahas na pumunta rito muli sa hinaharap. Gayunpaman, bago pa makalapit kay Huang Feng ang kanyang mukhang mabangis na mga bodyguard, madali silang inalagaan ng mga alipin sa tabi ni Huang Feng. Bumagsak sila sa lupa at nakahiga lang sa lupa at napasigaw sa sakit. Nang makita ng pinuno ang sitwasyong ito, halatang nabigla siya. Halatang hindi niya inaasahan ang ganitong sitwasyon. Dapat malaman ng isang tao na ang mga bodyguard sa paligid niya ay hindi simpleng tao. Ang kanilang mga background ay hindi maliit at ang kanilang mga kasanayan ay hindi mahina. Gayunpaman, hindi man lang sila makalapit kay Huang Feng at madaling natalo ng mga tao sa paligid ni Huang Feng. Ang mga tao sa paligid ni Huang Feng ay halatang hindi man lang ginamit ang kanilang buong lakas. Napakahina ba ng mga taong dinala niya? Kabanata 2958. Ganon ba sila kawalang kwenta? Tiningnan ni Huang Feng ang ilang taong nakahiga sa lupa. Pagkatapos, tumingin siya sa pinuno at sinabi, mayroon ka bang iba pang hindi magalang na pamamaraan? Kung hindi, aalis na ako. Panipi, alam mo ba kung sino ako? Hindi magkakaroon ng magandang wakas ang mga makakasakit sa pamilya Seth. Ang pinuno ay tila na-provoke sa walang pakialam na ugali ni Huang Feng. Iniulat niya ang kanyang background sa pagtatangkang takutin si Huang Feng. Gayunpaman, hindi nagbago ang ekspresyon ni Huang Feng nang marinig niya ang kanyang mga salita. Sabi niya, Seth family. Hindi ko pa ito narinig. Gayunpaman, kung nais mong maghayganti, huwag mag-atubiling gawin ito. Ako ay nasa Fengli Nation sa mga susunod na araw. Gusto ko talagang makita kung ano ang kaya ng pamilya Seth. Panipi. Talagang hindi pa narinig ni Huang Feng ang tungkol sa pamilyang Seth noon. Pagkatapos ng lahat, hindi siya mula sa panahong ito ng space-time at hindi rin siya mula sa Fengli Nation. Normal lang sa kanya na hindi narinig ang tungkol sa Seth family. Gayunpaman, ang kanyang mga salita ay tila isang sinasadyang pagpukaw sa iba. Pagkatapos ng lahat, sa Fengli Nation, halos walang sinuman ang hindi nakarinig ng Seth family. Ang pamilya Seth ay isang matandang pamilya sa Fengli Nation. Mayroon silang malalim na pundasyon at napakalakas. Ang mga normal na tao ay tiyak na hindi maglalakas loob na pukawin sila. Dahil sa saloobin ni Huang Feng, naging kulay ube sa galit ang namamahala sa daungan. Gayunpaman, ginawa nitong gamaan ang pakiramdam ng mga kuli sa eksena. Si Huang Feng ay hindi man lang natakot sa Seth family at nang ahas na guluhin sila. Obviously, napakalakas niya. Dapat wala silang problema sa pagsunod sa kanya. May mga bagay pa akong gagawin. Wala akong panahon para makipag-usap sa iyo ng walang kaparirikan, sabi ni Huang Feng habang tumalikod at umalis kasama ang kanyang mga tao. Ang taong kinauukulan ay nakatayo sa parehong lugar at tinitigan ang likod ni Huang Feng na may pangit na ekspresyon. Tapos, tumalikod na siya at umalis. Tungkol naman sa mga bodyguard sa lupa, wala siyang pakialam sa kanila. Pagkaalis ni Huang Feng sa daungan, abala siya sa pagbili. Gayunpaman, napakahirap bumili ng malaking halaga ng advanced na teknolohiya at mga linya ng produksyon sa maikling panahon. Kung may partner siya dito sa ganitong oras, mas magiging convenient para sa kanya na bilhin ang mga bagay na iyon. Sa pag-iisip nito, naisip ni Huang Feng si Bao De. Si Bao De ay isa sa mga taong kilala ni Huang Feng sa space-time period na ito. Siya ay mayaman at nagkaroon ng magandang relasyon sa kanya. Kung gusto niyang makahanap ng kapareha, walang alinlangan na si Bao De ang pinakaangkop. Gayunpaman, hindi pa umaalis si Bao De sa kanyang planeta, kaya wala siyang magagawa sa ngayon. Sa katunayan, ayon sa obserbasyon at pag-unawa ni Huang Feng, halos nakumpirma na ng mga tao mula sa ibang puwersa ang lokasyon ng kanyang planeta. Dahil wala si Bao De, hindi napigilan ng kanyang spaceship ang investigasyon ng mga taong iyon. Ganon din sa pamilya niya. Sa makatuwid, hindi magtatagal bago nila nalaman ang lokasyon ng planeta ni Huang Feng. Maari ding gamitin ni Huang Feng ang pamamaraang ito para malaman ang lokasyon ng kanyang planeta at agawin ito. Hindi na niya kailangan pang gumastos ng 600 bilyong cash. Gayunpaman, hindi ito ginawa ni Huang Feng.
Ang mga tao mula sa ibang puwersa ay hindi ginawa noon dahil kailangan nila ng isang titulo, na siyang opisyal na pagmamay-ari ng planeta. Sa pamamagitan lamang ng pagbili nito sa isang auction, nararapat na pagmamay-ari ni Huang Feng ang planeta. Para naman sa mga tao ng ibang puwersa, mag-iisip lang sila ng ibang paraan para makuha ang planeta kung hindi nila ito mabibili. Kahit na nakuha nila ito sa ibang paraan, hindi sila maglalakas loob na pagmamay-ari ito ng hayagan. Bukod dito, kailangan din nilang mag-ingat laban sa mga palihim na pag-atake ng ibang tao. Sa makatuwid, ang karamihan sa pagmimina ng mga mapagkukunan ay ginawa ng lihim. Sa makatuwid, ang 600 bilyon ni Huang Feng ay talagang hindi walang kabuluhan. Hindi bababa sa pinahintulutan siya nitong magkaroon ng lehitimong planeta. Sa makatuwid, wala itong malaking pagkakaiba kung nanatili si Bao De sa bagong planeta o hindi. Binalak din ni Huang Feng na hayaan siyang umalis sa malapit na hinaharap. Inabot ng kalahating araw ang pagbili. Kinagabihan, nang dumating si Huang Feng sa napagkasundo ang lugar at aalis na sana kasama ang kanyang mga tao, nalaman niyang bukod pa sa mga taong na-recruit niya, may iba pang naghihintay sa kanya. Ang mga taong ito ay malinaw na may masamang intensyon. Napatingin sa kanila ang mga kulis sa takot. Nang makita ni Huang Feng ang taong namamahala sa daungan kasama nila, mahulaan niya ang kanilang pagkakakilanlan at layunin ng pagpunta rito. Hindi ka pwedeng umalis. Hinarang ng taong namamahala sa daungan ang daanan ni Huang Feng at sinabing. Matapos turuan ng leksyon ni Huang Feng, hindi siya sumuko sa pagpigil kay Huang Feng. Sa halip, tumawag siya ng mas maraming tao para pigilan si Huang Feng na umalis. Kasabay nito, gusto niyang turuan ng leksyon si Huang Feng. Sa pagkakataong ito, marami siyang kasama. Sa panig ni Huang Feng, kakaunti lang ang tao. Dahil dito, lubos na kumpiyansa ang kinauukulan na kaya niyang pigilan si Huang Feng at ang kanyang mga tao at turuan si Huang Feng ng isang hindi malilimutang aral. Ito ba ang mga reinforcement na tinawag mo? Tumingin si Huang Feng sa mga taong nasa likuran niya at nakangiting sinabi, akala ko napakalakas ng pamilya Seth mo. Napakaliit pala ng iyong paningin. Sa katunayan, ang pagharang sa landas ng mga tao upang turuan sila ng isang aralin ay karaniwang isang bagay na ginagawa lamang ng mga gangster. Masyadong nakakahiya para sa isang malaking pamilya na gumawa ng ganoong bagay. Sa katunayan, ang kinauukulan ay karaniwang hindi masyadong makitid ang pag-iisip. Karaniwan, hindi niya gagawin ang ganoong bagay. Gayunpaman, nagalit siya sa mga naunang aksyon ni Huang Feng. Bukod dito, tinuruan ni Huang Feng ang kanyang mga tao ng leksyon sa harap ng napakaraming tao, na naging dahilan upang siya ay nawalan ng mukha. Kaya naman, desidido siyang ibalik ang mukha sa harap ng napakaraming tao. At saka, kung hindi na-resolve ng maayos ang usapin ngayon, mahihirapan siyang pangasiwaan ang mga kulis na iyon sa daungan sa hinaharap. Ang mga taong iyon ay maaaring tumingin sa kanya sa kanilang mga puso. Sa makatuwid, kahit na ano, kailangan niyang ibalik ang kanyang mukha ngayon. Cut the crap! Kung aalis ka ngayon, hindi ko na itutuloy ang nakaraang usapin. Kung pipilitin mong ilayo ang mga taong ito, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos mo, sabi ng tao kay Huang Feng. Bastos? Anong klaseng bastos? Sabi mo hindi ka magalang noon. Hindi ba't naging ganoon ka? Nakangiting sabi ni Huang Feng. Hindi niya isinasapuso ang babala ng tao. Matapos marinig ang mga salita ni Huang Feng, naging pangit ang ekspresyon ng tao. Parang naalala niya ang nakaraang eksena. Tiningnan niya si Huang Feng na may malungkot na mukha at sinabing, so, wala kang balak umalis mag-isa. Kalokohan, namigay na ako ng napakaraming pera. Kung aalis akong mag-isa, babayaran mo ba ako para sa pera? Tinanong ni Huang Feng, kung babayaran mo ako, maaari ko itong isaalang-alang. Panipi, siguradong hindi papayag ang tao. Hindi maliit ang ginastos ni Huang Feng. 100,000 bawat tao. Mayroong 10,000 tao dito. Napakaraming pera, at kailangan niyang mag-fork out. Iyon ay malinaw na imposible. Sa makatuwid, ang usaping ito ay hindi malulutas ng mapayapa. Kabanata 2959. Nang makitang walang paraan upang malutas ang usapin ng mapayapa, kikilos na ang kinauukulan. Sa sandaling ito, isang malakas na sigaw ang narinig, stop. Pagkatapos, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki, na napapaligiran ng ilang bodyguard,
ang lumapit. Nang makita ng kinauukulan ang tao, laking gulat niya. Mabilis siyang humakbang at magalang na sinabi, Mr. Niles, bakit ka nandito? Ang taong dumating ay ang pinuno ng pamilya Seth, si Niles. Ang kinauukulan ay side relative lamang ng pamilya. Hindi naging madali para sa kanya na makilala si Niles. Malaki ang pagitan nila ni Niles. Kung hindi ako sumama edi sana nagkagulo ka. Sabi ni Niles na may malamig na mukha, paano ka naging bastos kay Mr. Huang Feng? Ibinuka ng kinauukulan ang kanyang bibig sa pagkagulat. Tumingin siya kay Niles at pagkatapos ay kay Huang Feng. Noon lang niya naintindihan na baka nagkagulo siya. Kinakabahan niyang sinabi, ako, hindi ko alam na si Mr. Huang Feng, siya. Enough. Bakit hindi ka humihingi ng tawad kay Mr. Huang Feng? Sabi ni Niles. Ang kinauukulan ay natural na hindi ng ahas na magpabe. Mabilis niyang sinabi kay Huang Feng, Mr. Huang Feng, pasensya na. Naging masungit ako noon. Sana mapatawad mo ako. Bagamat hindi alam ng kinauukulan ang pagkakakilanlan ni Huang Feng hanggang ngayon, nagawa niyang mabigla si Niles at gawing magalang si Niles. Nangangahulugan ito na si Huang Feng ay talagang hindi isang ordinaryong tao. Hindi siya isang taong maaari niyang masaktan. At saka, nagsalita si Niles. Sa makatuwid, hindi na mahalagang malaman ang pagkakakilanlan ni Huang Feng sa oras na ito. Ang pinakamahalagang bagay ay humingi ng tawad sa oras. Tumingin din si Niles kay Huang Feng at sinabing, Mr. Huang Feng, pasensya na. Hindi alam ng nasasakupan ko kung paano gagawin ng maayos ang trabaho niya. Humihingi ako ng paumanhin sa iyo. Nagulat ang kinauukulan sa sinabi ni Niles. Hindi sapat ang paghingi niya ng tawad, ngunit si Niles talaga ang sumunod. Sino itong Huang Feng? Anong makapangyarihang background mayroon siya? Bakit hindi ko siya narinig kanina? Bagamat hindi pa rin niya alam ang pagkakakilanlan ni Huang Feng, mas natakot ang kinauukulan. Maging si Niles ay ganoon din ang ugali. Kung talagang sinisisi siya ni Huang Feng sa kanyang mga nakaraang aksyon, naniniwala siya na tiyak na hindi magsasalita si Niles para sa kanya. Sa kabutihang palad, mukhang ayaw ni Huang Feng na ituloy ang bagay na iyon. He waved his hand and said, okay lang. It's just a misunderstanding. As long as hindi niya naaapektuhan ang trabaho ko, ayos lang. Hindi ibababa ni Huang Feng ang kanyang sarili sa antas ng mga taong ito na nagtrabaho para sa kanya. Mukhang masyadong makitid ang isip niya, at hindi na kailangan iyon. Hanggat hindi naaapektuhan ng iba ang kanyang trabaho, hindi niya isasama ang sarili sa mga taong ito. Mr. Huang Feng ay mapagbigay. Ipinapangako ko na si Ji. Huang Feng ay hindi makakatagpo ng anumang problema dito sa hinaharap. Maaari kang mag-recruit ng maraming tao hanggat gusto mo. Walang pipigil sa iyo, pangako ni Niles. Kahit na ang diskarte ni Huang Feng ay hindi direktang nakaapekto sa negosyo ng kanilang pamilya dito sa isang tiyak na lawak, ang epekto ay hindi masyadong malaki. Kung wala ng mga kuli, mahahanap nila sila sa ibang lugar. Kahit na ang Feng Fan Country ay isang superpower, maraming mga kulis. Walang kakulangan ng mga kulis sa mga bansa sa ibang mga planeta. Masasabing sa mundong ito, karamihan pa rin ang mahihirap. Walang kakulangan ng mga kulis. Ang mga kulis dito ay ni-recruit ni Huang Feng. Sa karamihan, sila ay magiging mas mahirap. Hindi na kailangang gumawa ng kalaban sa isang tulad ni Huang Feng para sa mga kulis na iyon. Tungkol sa pagkakakilanlan ni Huang Feng, hindi lamang ang taong kinauukulan ay hindi malinaw, ngunit maging si Niles mismo ay hindi malinaw. Gayunpaman, isang bagay ang tiyak. Si Huang Feng ay napakayaman. Siguradong may malaking puwersa sa likod niya. Kung hindi, hindi siya gumastos ng 600 bilyon para bumili ng planeta. Kung tungkol sa pagbili ng planeta, hindi malinaw ang namamahala, ngunit alam ni Niles. Dahil alam niyang si Huang Feng ang bumibili ng planeta kaya minadali niya ito matapos malaman ang tungkol dito. Pinagsabihan niya ang kanyang mga nasasakupan at nagpahayag ng mabuting kalooban kay Huang Feng. Siyempre, may pagdududa din siya sa puso niya. Iyon ay, bakit hindi abala si Huang Feng sa pagdevelop sa kanyang bagong planeta ngunit dito sa halip? Hindi kaya may ibang namamahala sa development doon. Alam ng maraming tao na pumunta si Huang Feng sa bagong planeta, kabilang ang Niles. Si Niles ay isa sa mga taong lumahok sa pag-atake sa kanya at kay Baod bago umalis si Huang Feng dito. Sa makatuwid,
alam ni Niles na hindi mahina ang kakayahan ni Huang Feng. Bagamat maraming tao ang dinala ng kinauukulan, maaaring hindi sila ang kalaban ni Huang Feng. Gayunpaman, ang bagong planeta ay tiyak na malayo dito. Kahit na may iba pang namamahala doon, paano makakabalik si Huang Feng ng napakabilis? Ito ay medyo hindi makatwiran. Higit pa rito, maraming tao ang nakatutok sa planetang iyon, ngunit si Huang Feng ay naglakas loob pa ring magpakita ng buong tapang. Hindi kaya siya natatakot sa anumang aksidente. Siyempre, lahat ng ito ay nasa isip ni Niles. Wala siyang paraan para tanungin si Huang Feng. Salamat, Mr. Niles, sabi ni Huang Feng. Masyadong magalang si Mr. Huang Feng, sabi ni Niles. Kung gayon, kung wala ng iba, aalis ako kasama ang mga taong ito, sabi ni Huang Feng. Pakiusap, mabait pa rin ang ekspresyon ng mukha ni Niles. Tumango si Huang Feng pagkatapos ay sinenyasan ang mga call na ito na umalis kasama niya. Dahil kailangan nilang mag-teleport, hindi maipakita ni Huang Feng ang teleportasyon sa publiko. Maaari lamang niyang dalhin ang mga tao sa isang lugar kung saan walang tao. Hindi bababasa, kailangan niyang iwasan ang paningin ni Niles at ng iba pa. Nang makitang umalis si Huang Feng kasama ang mga tao, magalang na tumayo si Niles sa pwesto at hindi piniling sumunod. Dahil dito, gumaan ang pakiramdam ni Huang Feng. Bagamat alam niyang malalantad ang kinalalagyan ng planeta sa madaling panahon, mabuting magtago pa ng isang araw. Gayunpaman, ang hindi alam ni Huang Feng ay paano magiging isang simpleng tao ang isang tulad ni Niles, na namamahala sa napakalaking pamilya. Matapos malaman na si Huang Feng ay nagre-recruit ng mga coolies dito, agad niyang naunawaan na si Huang Feng ay naghahanap ng lakas tao para sa pagtatayo ng bagong planeta. Hindi ito nakakagulat. Ang pag-unlad ng gayong malaking planeta na nasa primitive na estado pa rin ito ay tiyak na nangangailangan ng maraming lakas tao. Normal para kay Huang Feng na mag-recruit ng mga tao dito. Ang tanging bagay na mahirap unawain ay kung bakit mabilis na lumitaw dito si Huang Feng. Gayunpaman, anuman ang dahilan, sigurado si Niles na ang mga taong ito na kinuha ni Huang Feng ay tiyak na dadalhin sa bagong planeta. Kaya naman, nang sumugod siya, pinakiusapan na niya ang kanyang confidant na magpanggap na mga coolies. Pagkatapos, habang nakikipagtalo si Huang Feng sa taong kinauukulan, nakihalo siya sa mga coolies. Ngayon, sa mga coolie na sumunod kay Huang Feng, naroon ang pinagkakatiwalaan ni Niles. Hanggat sinundan ng kanyang pinagkakatiwalaan si Huang Feng sa bagong planeta, malapit na niyang matukoy ang lokasyon ng bagong planeta. Kabanata 2960. Kailangang sabihin na tuso talaga si Niles. Sa maikling panahon, hindi lang niya naisip ang layunin ng pagpunta ni Huang Feng dito, ngunit naisip din niya ang sarili niyang plano at gumawa ng mga pagsasaayos. Matapos makita si Huang Feng, nagpakita siya ng sapat na mabuting kalooban. Sa huli, pinanood lang niya si Huang Feng na umalis at hindi piniling sumunod. Sa ganitong paraan, maaalis niya ang pagiging maingat ni Huang Feng. Masasabing napakabuti na niyang magawa ito. Kung ibang tao iyon, tiyak na hindi nila malalaman ang kanyang pakana. Maging si Huang Feng ay wala pang nakitang mali dito. Hinangaan din ni Niles ang sarili niyang ayos. Sa kanyang opinyon, nag-recruit si Huang Feng ng 10,000 tao sa isang pagkakataon, at hindi siya nagsagawa ng anumang pagpaparehistro. Kahit na may magandang alaala si Huang Feng, imposibleng matandaan ang lahat. Sa makatuwid, walang problema nang maglagay si Niles ng ilang tao. Tiyak na hindi sila matutuklasan. Hanggat sinundan ng mga taong iyon si Huang Feng sa destinasyon, kung gayon ang kanyang layunin ay makakamit. Pagkatapos nito, pumunta man siya sa bagong planeta o ibenta ang mga coordinate ng bagong planeta, maaari siyang kumita ng maraming pera. Sa kasamaang palad, bagaman maganda ang plano ni Niles, maaaring nagtagumpay siya kung may nakilala siyang ibang tao. Gayunpaman, nakilala niya si Huang Feng. Bukod dito, gumamit si Huang Feng ng isang espesyal na paraan upang dalhin ang mga tao sa bagong planeta. Sa makatuwid, ang kanyang plano ay nakatakdang mabaigo. Sa oras na ito, hindi pa rin alam ni Huang Feng na may ilang hindi pamilyar na mukha sa kanyang koponan. Pagkatapos ng lahat, mayroong 10,000 tao. Hindi niya sinuri ng mabuti, kaya imposibleng malaman na mas maraming tao sa kanyang koponan ang hindi dapat naruroon. Nang dalhin ni Huang Feng ang mga tao sa isang medyo malayong lugar,
hiniling ni Huang Feng na tumayo ang lahat. Pagkatapos, sinabi niya sa kanila, dadalhin ko kayo sa lugar kung saan kayo magtatrabaho in the future. It's just that the way you go is a bit special. However, you can rest assured na wala akong kahit katiting na mali siya. Habang nagsasalita si Huang Feng, isa-isang bumagsak ang mga manggagawa at nawala ng malay sa lupa. Ang mga walang malay ay tumingin sa eksenang ito ng may takot, iniisip na may gagawin si Huang Feng sa kanila. May mga gustong tumakas. Gayunpaman, bago sila makaalis, bumagsak sila sa lupa at nawala ng malay tulad ng mga naunang tao. Hindi nagtagal, tanging si Huang Feng at ang mga aliping ipinagpalit niya ang nakatayo sa buong eksena. 10,000 tao ang nahulog sa lupa. Sa di kalayuan, para silang mga bangkay. Sobrang nakakatakot. Ginawa ito ni Huang Feng, syempre, upang panatilihin itong sikreto hanggat maaari. Hindi lamang upang panatilihin ang lihim ng planeta, ngunit din upang panatilihin ang lihim ng space-time key. Kahapon, 1,000 tao lang ang na-teleport. Maaaring bantayan sila ni Huang Feng at takpan ang kanilang mga mata. Gayunpaman, mayroong libu-libong tao ngayon. Hindi kayang pangalagaan silang lahat ni Huang Feng. Imposibleng makita ang lahat. Kung may taong lihim na nagtanggal ng ang narcotic sa kanilang mga mata, maaaring hindi ito matukoy ni Huang Feng sa tamang oras. Sa makatuwid, ang pinakamahusay na paraan ay upang gawin silang walang malay. Nang hilingin ni Huang Feng na tumayo sila, palihim siyang nakipagpalit sa droga. Siya at ang mga aliping ipinagpalit niya ay hindi naapektuhan ng droga dahil sa kanilang panloob na lakas. Sa makatuwid, maaari pa rin silang manatiling gising. Ang mga manggagawang iyon ay mga ordinaryong tao lamang. Natural, hindi sila makapagpumilit. Nang makita na ang mga taong ito ay nahimete sa lupa, si Huang Feng ay nasa gitna ng karamihan at inactivate ang space-time key teleportation function. Napili ang mga coordinate. Ayon sa energy input, 10,010 na tao ang maaaring ay teleport sa oras na ito. Sigurado ka ba sa mga kandidato? Babala. Ang bilang ng mga tao sa hanay ng teleportasyon ay lumampas sa bilang ng mga tao na maaaring ay teleport. Kung pipilitin mong mag-teleport, maaari itong magdulot ng mga aksidente at makapasok sa space-time turbulence. Gusto mo pa bang mag-teleport? Panipi, ha! Nang marinig ang prompt ng space-time key, natigilan si Huang Feng. Kinakalkula niya noon na ang panloob na lakas na kanyang inilagay ay sapat na para sa kanya at sa iba pa upang mag-teleport, at ang bilang na iniulat ng space-time key ay talagang 10,010 katao. Hindi ito mali, pero bakit biglang overload? Baka naman biglang dumami ang tao. May hindi nakakuha ng pera at handang sumunod sa akin. Hindi naman dapat diba? Naisip ni Huang Feng sa kanyang puso. Napakalinaw ni Huang Feng tungkol sa mga kondisyon ng pamumuhay ng mga kulis na iyon. Ang mga taong ito ay nangangailangan ng pera. Kung talagang gusto nilang umalis kasama siya, tiyak na magpapaliste sila para sa kanya. Gayunpaman, kailangan muna nilang makakuha ng isang taong halaga ng sahod. Kung talagang may ayaw munang kunin ang pera, tiyak na sasabihin sa kanya. Kung hindi nila sinabi, hindi niya malalaman. At hindi niya makukuha ang pera para sa susunod na taon. Hindi ba't katumbas iyon ng pagtatrabaho sa kanya ng 1 taon? Wala naman dapat ganyang tao diba? Bukod dito, ito ay isang trabahador. Sa makatuwid, pinawalang bisa ni Huang Feng ang ideya ng isang manggagawang. Nagsasagawa ng inisyatibo na pumasok, at kung ito ay hindi isang manggagawa, kung gayon, ano ang nangyayari? Biglang lumitaw ang figure ni Neil sa isip ni Huang Feng. Bagamat may magiliw na ngiti sa mukha ang kabilang partido mula simula hanggang wakas, halatang hindi siya simpleng tao para kontrolin ang ganoong kalaking pamilya. At ang kanyang sariling planeta ay kaakit-akit, kaya posible na mayroon siyang iba pang mga ideya. Gayunpaman, may ilang hinala lang si Huang Feng, at wala siyang anumang ebidensya. Siyempre, hindi niya kailangan ng anumang ebidensya sa ngayon. Ang kailangan niyang gawin ay alisin ang mga taong sumilip. Kahit sino pa ang nagpadala sa mga taong iyon at kung anong klaseng pag-iisip ang mayroon sila, isang bagay ang sigurado ay tiyak na wala silang magandang intensyon. Siguradong hindi aalisin ni Huang Feng ang mga taong iyon. Kung paano aalisin ang mga nagtatago sa mga manggagawa, hindi ito mahirap na gawain para kay Huang Feng. Nakilala na niya ang mga na-recruit niya noon.
Para sa kanya na may mahusay na memorya, hanggat nakilala niya ang isang tao, maaalala niya ang hitsura ng tao. Sa makatuwid, maaaring imposible para sa iba na makahanap ng ilang mga tao na sumilip sa 10,000 manggagawa. Gayunpaman, para kay Huang Feng, hindi ito problema. Malinaw na hindi inaasahan ni Niels na magkakaroon si Huang Feng ng napakagandang alaala. Sa kanyang opinyon, gaano man kahusay ang alaala ni Huang Feng, imposibleng maalala niya ang 10,000 tao ng sabay-sabay. Bukod dito, ito ay sa napakaikling panahon. Ang kanyang ideya ay hindi problema para sa mga ordinaryong tao, ngunit nakakalungkot na nakilala niya si Huang Feng. Makalipas ang halos kalahating oras, natagpuan ni Huang Feng ang iilang tao na sumilip. Pagkatapos, hiniling niya sa mga pinagpalit niyang alipin na itabi sila at muling sinimulan ang teleportation program ng Spacetime Key. Sa pagkakataong ito, wala ng aksidente. Nagsimula ng maayos ang programa. Si Huang Feng ay nawala sa planetang ito kasama ang mga manggagawang kanyang na-recruit. Si Niels, na naghihintay pa rin ng balita mula sa kanyang mga tao, ay hindi alam na ang mga taong inayos niya ay inalis ni Huang Feng. Nabigo ang tila walang kamali-mali niyang plano.